Sa pagsusuri natin ngayon, alaalamin natin ang kwento sa likod ng isang napakahalagang desisyon. Tara, umbisahan na natin. Naisip nyo na ba kung paano kayang baguhin ng isang desisyon lang ang buong buhay mo? Well, yan mismo ang nangyari sa kwento natin ngayon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Lot. Dahil sa isang malaking pagpili, nagbago ang lahat para sa kanya. Okay, so saan ba nagsisimula ang lahat ng ito? Sa isang lugar na wow, sa unang tingin, parang paraiso talaga. Ang pangalan, Sodoma. Maganda, pero may pero mapanganib. So, ano bang itsura ng Sodoma? Isipin nyo to. Parang yung sinasabi nilang hardin ng Panginoon. Sobrang ganda. May mga puno ng palma, mga oliba, bulaklak sa paligid, tapos ang daming ani at kayamanan. Ang datingan, parang laging may party buong taon. Parang perfect place to live, di ba? At dito na nga papasok sa kwento si Lot kasi kailangan niyang pumili kung saan siya titira. At ang pinili niya, yung lugar na mukhang pinakamaganda sa labas. Tingnan niyo tong comparison. Sa isang banda, andyan yung tito niya si Abraham. Pinili niya, simpleng buhay lang sa mga tolda pero malapit sa Diyos. Sa kabilang banda naman, si Lot. Ayon, pinili niya yung maunlad na syudad, yung bahay na bato, yung malapit sa mga taong, well, hindi masyadong iniisip ang Diyos. Pero, gaya ng sabi ko kanina, may pero Kasi sa likod ng lahat ng yaman at saya-saya, may malaking problema pala sa Sodoma. Ang problema raw nila, pagmamataas, sobrang busog at sobrang tamad na nauwi sa pagiging malupit at hindi na nila tinutulungan yung mga nangangailangan. Naging makasarili sila. At si Lot, kahit doon na siya nakatira, araw-araw niyang nakikita lahat to. At grabe, sobrang nabababagad daw ang kanyang matuwid na kaluluwa. Ibig sabihin, apektado talaga siya sa kasamaang nakapaligid sa kanya. So ayun na nga, hanggang sa isang gabi, papalubog na yung araw at doon, magbabago na ang lahat. Biglang may dumating na 2 estranghero sa gate ng syudad. Hindi alam ng mga tao, pero hindi sila ordinaryong bisita. Sila pala ay mga anghel na may dalang napakahalagang misyon. Nakita sila ni Lot at dahil mabuti siyang tao, inimbita niya sila agad. Sabi niya, "Pumasok po kayo, mga Ginoo, sa bahay ng inyong lingkod at magpalipas ng gabi." Gusto niya lang na maging saya sila. Pero yung kabaitan niya, ayun, napansin. At hindi sa magandang paraan, kasi nung gabing yon, dumating ang gulo. Isang galit na grupo ng tao ang pumalibot sa bahay niya. Dito na ngayon, iniligtas ng mga anghel si Lot at sinabi na nila kung bakit talaga sila nandoon. Sabi nila, wawasakin namin ang lugar na ito sapagkat ang kanilang sigaw ay umaabot na sa Panginoon. Utos pala ng Diyos na wasakin ang syudad dahil sa kasamaan nito. Nataranta si Lot, sinubukan niyang i-warn yung pamilya niya, yung mga manugang niya, pero anong nangyari? Akala nila nagbibiro lang siya, tinawanan lang siya, ayaw nilang umalis. So, paubos na talaga yung oras. Wala nang choice yung mga anghel. Kailangan na nilang pilitin si Lot at yung pamilya niya na tumakas para mailigtas ang kanilang buhay. At para makatakas sila, may 4 na very urgent na rules na binigay yung mga anghel. Una, bumangon. Pangalawa, umalis sa lugar na to. Pangatlo, at napakahalaga, huwag lumingon. At pang-4, tumakas papunta sa bundok. Klarong-klaro, di ba? Pero kahit kaano ka-urgent, nag-hesitate si Lot, nahirapan siya. Kasi naman, paano mo iiwan yung bahay mo, yung lahat ng naipundar mo, at higit sa lahat, yung mga anak mo na naiwan doon? Habang tumatakbo na sila para sa kanilang buhay, may isang sumuway. At sinuway niya yung isa sa pinakamahalagang utos. So ang tanong, bakit nga ba lumingong ang asawa ni Lot? Alam nyo, lumingon siya kasi yung puso niya naiwan doon sa Sodoma. Nakakapit pa rin sa buhay niya doon. Nandun lahat ng gamit niya, yung yaman niya, at higit sa lahat, nandun yung iba niyang mga anak. Tapos dahil na rin siguro sa pag-aalinlangan ni Lot kanina, parang hindi niya na rin sineryoso yung babala. Hindi niya kayang bitawan yung nakaraan niya. At dahil sa isang pagpiling yon, ang paglingon, naging isa siyang monumento ng paghatol ng Diyos. Isang haligi ng asin. Isang tragic na paalala kung gaano kaseryoso ang babala na yon. So anong matututunan natin dito? Kasi yung kwento ni Lot, hindi lang yan basta kwento. Meron itong napakalakas na aral para sa atin, kahit ngayon. Tingnan natin yung huling resulta. Si Lot, anong napala niya?
Nawalan siya ng bahay, ng yaman at ng asawa. Tumira siya sa kuweba sa kahiyan. Yung mga anak niya naging kaaway pa ng bayan ng Diyos. Si Abraham naman, naging kaibigan ng Diyos, nakatanggap ng pangako para sa kinabukasan at naging ama ng isang dakilang bansa. Grabe yung pagkakaiba, no? Sabi nga sa isang quote, napakalaki ng naging resulta ng isang maling hakbang. Grabe, no? Isang maling desisyon lang, pero ang epekto sobrang laki at pangmatagalan. So anong pinaka-importante nating matututunan? Ito yun, sobrang halaga ng mga lugar na pinipili nating tirahan at yung mga kaibigan na sinasamahan natin, mahalaga rin yan. Kasi itong mga desisyon na to, ito yung humuhubog sa kung sino tayo. Ang tunay na yaman, hindi pala pera o gamit kundi yung mabuting karakter. Kaya iiwan ko sa inyo itong tanong. Anong mga desisyon ang ginagawa mo ngayon na huhubog sa kung sino ka bukas? Isang magandang pag-isipan, di ba? Kasi tulad ng natutunan natin sa kwento ni Lot, ang mga pinipili natin, malaki talagang epekto niyan sa buhay natin.